Mag-harvest tayo ng ng ilang malunggay ilang malunggay ito. Tapos mag-harvest din tayo ng saluyot. Kasi saluyot ganito yung mga dulo-dulo lang na ganitong kinukuha. So yan, bukas yun naman ang ating inshallah. Bukas yun naman ang ating harvestin. Meron na akong na-harvest dito na ibang malunggay. Yan ibang malunggay tsaka yan ganito yung saluyot. Pag may mga bunga ganyan, kung gusto natin na laging patuloy na lumago yung ating saluyot, tanggalin natin yung mga bunga ating harvestin para magpatuloy siya sa paglago. Ito may napuna ako dito sa aking ito yung may malunggay ako dito, medyo matas-tas na wala na bali bali na yung ating isang malunggay. Kasi yan kasi tingnan yung kuwan niya, may mga galos yan kasi kapag ganyan, meron kasing yung binubunot. Kaso ang malunggay may yan, meron para siyang bungkalo sa ilalim. Kaya yung malunggay matibay yan, di mo basta-basta mabubunot. Ang kailangan kasi dyan sa malunggay, pagka ganyan mga mula sa buto, kailangan hukayin. Pagka hindi mo hinukay at binubunot mong ganito, mababali lang yun. Kaya nangyari, nabali, kaya tinigilan na niya. Yan, bali na yung ating isang ganyan yung mga nangyari doon sa ating mga malunggay dati, yung mga nakaraan na kuha. Yung mga kasabayan na yung malaking malunggay, kaya isa yung naka-recover kasi pinipilit din bunutin yun hindi nila nabunot. Mabuti na lang at hindi nabali, kaya nakalaki yung isa nating malunggay doon, yung kinuhanan nito. Kaya nakalaki. Dito naman sa ating kangkungan, naka-harvest naman tayo dito sa ating kangkong. Yan, dati kalago-lago ng harvest dito ng dito ng kangkong. Yan, hinarvest na. Kaya ngayon yung ating kangkong diyan nagdalang na. Yun kaya antay na lamang ng pagsuloy nila uli. Yun namang iba, may mga nakakuha naman ito. Pag medyo mahaba-haba na yan, kailangan pahabain muna para maka-recover muna sila bago panguhan ulit. Ito ang ginagawa ko, itong mga tabing ganito, hindi ko yan na kinukuha Tapos ang ginagawa ko diyan, ibabawang ko ulit yan diyan para siya yung trabaho nila, sila yung magpalapad ng ating mga maharbisan. Yan, yun ang kanilang duty. Yun doon, meron din akong pinaugat doon na kangkong. Tinanim ko dun sa sa kape ang ginawa yan tinanggal din. Siguro gusto magtanim ng kangkong. Siguro nagtanim siya ng kangkong namatay. Meron kasi magtanim din ng kangkong kapag yung tag-araw. Lalo na tang lupa naiga, talagang kailangan sa pagkagalang tag-araw, doon muna itatanim sa yung
sa isang garapo o kaya sa isang bote na ganyan, yung mga basiyo ng ano, ng tubig o kahit ano, yung mga galon-galon na lagi kang may tubig, at sigurado ang bilis umugat. Kaya mo nang mabuhay doon. Yung kapag ano na, kapag medyo tag-ulan na, tsaka yung maganda magtanim ng ano, ng kangkong yan sa mga kanal. Dati doon yung dati may, yung kapitbahay namin may ano, may kanal. Pagkatapos ay yung tubig na ipundo sa may ano, sa may sagingan. Ngayon ay ano, yung isa namang may bahay doon sa tabi, nagtapo ng ano, nakita ko lang dati noon, nagtapo ng dalawang tali na kangkong, yung pinagkuhanan nila, pinagkulayan. Tapos ang ginawa ko doon sa may tubig, ikinalat ko doon sa ibabaw lang ng tubig. Hindi ginagawa ba nung maka dalawang araw, nakita ko ang daming mga ugat. Tapos agad din nagsusuluyan agad yung ano, yung tangkay. Abay, nung baka isang linggo, abay, ang bilis humaba ng mga ano, ng mga sibol, hanggang sa naging ano, naging kangkungan nyo, di sobrang lago. Ang dami nga nakikinabang doon, mga taga-taga saan doon napunta dahil kasi ang dami ng kangkong. Tapos yung below mo yung kanal na mahaba, ayan ang ginawa ng kangkong sinunso nila yung ano, yung kanal na yun, at dumami. Ang dami talagang nakikinabang doon sa anong yun. Kaya yung ano, yung kangkong na lalo na pagkagan yung mga may ano, matubig, at gustong gusto lalo no ano ng kangkong. Pero ito namang kangkong na ito ano kung tawagin ano, yung upland kangkong. Hanggang basta lang basa ang lupa, hindi ito kailangan ng masyado talagang matubig. Ay kung matubig naman ay lalong maganda sa kanya. Ito kasi iba, ito pang mga garto, kaya niyang mabuhay kahit na basa-basa lang. Tige, yeah, I harvest this mungga harvest, and also little karmi. This I too much harvest here. This one? Yeah. This one this matured. All pura na this. Oh. Yung kaya tapos minsan dati doon ako sa bayan, doon sa ngayon sa gitna ng mga building doon, ano, nag-umulan, di ako hindi muna nakano, nagkataon mga tatlong araw na ano, na maulan. Di kuwala ko malimit, nakakatambay doon ako nasilo, nag-aantay ng ano, ng jeep. Tapos nakita ko yung palibasa doon sa bakanting ano doon sa tabi ng mga building, mayroong malalim-lalim na ano doon, ay nagkataong medyo samintado na nga pala yun. Naalala ko samintado dahil kasi dati building yun na giniba, ano, samintado na yun. Ngayon medyo malalim doon. Ngayon yung mga tubig doon sa kalsada doon ay ipon. Tapos ngayon nagkataong mayroong kaunti doon ba ano, parang ipon na yun, basura, may nagtatapon doon ng basura. Tapos ano, nakita ko may ano, may isang tali ng kangkong. Ngayon ay ngayon ay nakita ko iba, palibasa hanggang 3 araw na ano, na naulan. Di nakita ko yung puro ugat. Tapos may mga suloy. Ngayon may mga naipon nga yung tubig doon. Ay palibasa hanggang samintado. Di ilang araw na may tubig pa rin. Ang ginawa ko ngayon ano, ay kinalas ko ang tali at kinalat ko doon sa ibabaw ng tubig. Aba ano, nung baka isang linggo kita ko ano na, may nagapang-gapang na. Tapos minsan na ako hindi nakabalik daw agad ng kawan. Naka isang buwan aba ano na, ang lago na. At halos yung ibang mga kinalat ko na mga kawan doon nagpapangabot na yung mga ano nila. Ang bilis, palibasa ano, nga namang kangkong kapag sa tubig talaga napakabilis lumago. Kaya yung mga nakatatlong buwan di kayo naging kangkungan nyo. Anong yun?
Ang bilis nga naman ng pagkakalago. Ay kaganda ng kangkong na yun, yung mga puti din, yung mga malalaki. Oy, di ako nanguha din doon. Ay ako halos araw-araw, kita ko yung daming nangunguha. Yung mga taga-taga-san ay hanga siya at paano daw nagkakangkong doon. Sabi pa, paano kaya nagkakangkong dito sa gitna ng bayan? Ay ang kagandahan doon na yung bagang nagkataon tag-ulan ay laging matubig. Ay ang naman din may kiti-kiti kasi pagka naman naka isang linggo na hindi na ulan, nahihiga naman ng tubig kaya yung mga kiti-kiti namamatay. Ay ngayon pagka umulan na naman, makakatubig na naman yun. Ay matagal ding maiga, may 3 araw na bago maiga ang tubig doon. Kaya ang kangkong buhay na buhay. Ayun, kaya ang dami na kinabag din dun sa na yun, sa kangkongan na yun kasi ginawa ng tinayuan ng building, tinayuan ng ng mall, kaya nawala na yung kangkongan doon, naging mall na ang nakatanim, naging tindahan na maging pasyalan na ng mga tao. Ayun, doon din sa sa amin doon sa ipalibasa ako mahilig hanggang pumunta sa ilog, mamasyal sa ilog. Mahilig kasi ako sa ganyan, yung mga manood-nood sa mga ganyan, sa mga ilog, mga pangapa ng mga hipon diyan, mga isda, yung mga libangan ko noon Ay tapos naisip ko, marami nga palang kangkong doon. Kung ginawa ko nanguha ako ng kangkong at dinala ko dun sa kuwan. Abay, yung ilog dun naging kangkungan. Ang dami ring nakinabang dun sa sa mga kangkong doon. Naalis lang yung kangkong doon nung nagkaroon ng malakas na bagyo. Ay naku, nung bisitahin ko nung kuwan, numupa na ang bagyo. Ay lahat ng mga kangkong doon na pagkarami-rami nalinis, naalis lahat. Ay tapos nung kuwan noon, ako na may nagkatrabaho na, ay hindi na ulit ako nakapagtanim ng kangkong doon. Hanggang sa ako nung makapisa ng trabaho siya, nagtuloy-tuloy na ako sa hindi na nakapunta doon, wala na ng oras. Pero noon kuwan, malimit ako doon sa doon. Tapos pati yung maganda yung yung isang dati sa may ilog, nakakita kami ng doon, ang tatay ng sagang pinagminahan. Tapos nakita ko yung kaganda ng tubig at kalinaw-linaw. Tapos ang ginawa ko naligo doon, kasalap maligo yung namang pagkakalamig. Ay di kaya pati ang tatay daw naisipan na rin doon maligaw dahil yung pala mga bukal na ganyan, maganda pala maligo sa ganyan. Dahil napansin din ng tatay, sabi nila buhaton daw sila yung naligo dun sa bukol na yun. Ang gumanda daw kayo ng pakaramdam. Kaya nung pagka may oras at wala namang trabaho, di napunta daw dun naliligo. Harvest muna na kaunti. Nag-harvest muna na kaunting gulay. Tapos ngayon naalala ko, may mga tilapia kami doon sa kawan. Yung mga alaga namin sa tangke, pagkakadaming tilapia, sobrang tagal na. Parang may mga 5 buwan ang inaalagaan. Parang mabagal lumaki. Mabagal. Ngayon naisipan ko, sabi ko sa tatay, kaya dali natin doon. Sabi ng tatay, kakainin diyan. Tingnan natin, baka parang sa palagay ko di yan nga lalaki. Ngayon nga dinala ko doon, dinalpasan namin doon nung maka 3 buwan. Aba, ayun kung pagkakalaki, samantalang yun wala namang kinakain doon yung mga putik-putik, wala namang lumot. Ay lumaki ng bigla, gapapalad agad ang kawan. Kaya yung palang mga ganyan, mga tilapia, gusto pala kapag halimbawa sa mga bukal, sila pala lumalaki din kahit di mo bigyan sila ng ng pagkain. Samantalang ilang buwan yun doon. Hindi naman namin binigyan tinakloban pa nga namin ng mga kuwan
Naglakihan eh. Wala naman pakain. Yan yung pala yung ano, yung mga kuha. Siguro yung bukal talaga, marami yung mga nutrients. At siguro marami yung vitamin. Kaya nung una ang mga tao mahaba ang buhay eh. Dahil kapag ka sa bukal, ngayon kasi ang ano, problema kasi ngayon, yung ating mga tubig sa tubo, mga ano na yan, may mga filtered na yan. Tapos yung mga chemical na ano na ay ano, kaya tapos lalagyan nila ngayon ng mga ano ng ano bang tawag doon na may nilalagay sila diyan eh na kuha ngayon no, namamatay ngayon yung mga talagang sustansya ng tubig, yung mga ano hindi kaya tuloy ano yung hindi na talagang may naitulong, napapawi naman ang uhaw, pero yung mga minerals na kailangan ng ating katawan ayun ang nawawala na. Kasi yung mga kung kasi nagkakaano yan eh, nilalagyan niya ng mga chemical eh, para maalis kasi yung mga bakterya. Yung pang problema yung mga magagandang ano naalis din. Ay kaya yung ano yung nung unang panahon ay ano yung nakakahaba ng buhay ng mga tao noon at saka nagiging malakas. Kasi napuno nga dun sa kuwan eh, paliligo lang eh, hindi kami nainom doon, ay paliligo lamang eh, na sabi nga ng tatay napansin nilang paano kanilang mga sakit-sakit na nawala eh. Ayun nga dating may napanood dati sa TV na yun nga sa balon, ay nagtataka nga daw sila kapag sila umiinom ng tubig dun sa balon, sila nawawala ang ano, kasi mayroong may sakit daw nung nauhaw at dun kumuha ng tubig para makainom. Aba ibig ito gumaling. Kaya nga yung ano, yung tubig na yung ano, mga sa bukal, yan nga ay gamot sa katawan. Gamot. Eh kung paano nga yung mga isda, ilang buwan doon, ay wala naman silang pagkain, ay madilim naman doon, madilim pa. Dahil kasi yun ano yun, yung kuweba na pinagminahan, ay di kuweba, madilim, walang sikat ng araw doon. Ay paano naglakihan yun doon? Ay wala naman mga lumot. Dahil nga yung tubig na yung mula sa bukal, ayan nga ay napaka sustansya. Dangan nga lang nasanay na tayo diyan guys sa nawasa, sa mga ano mineral na ngayon na binibili yung mga sa tindahan na sinusupply na nga ngayon sa mga bahay-bahay. Pero hindi yun ang talagang natural na ano na tubig na ano, pinaka masustansya pa rin talaga yung ano, yung mga mula sa bukal. Ano? Ayan, meron tayong kalabasa dito. Itong kalabasa natin, no? Teka, baw natin yung ating kalabasa rito. Ayan. Ang ganito kasing kalabasa rito, palibasa nga ay mainit, kundi tulungan na lang natin yung ating ano, ating halaman. Tutulungan natin. Nakatulad at yung kalabasa. Gagawa, inuhukay na gaya. Yan, tapos ibaw na lang natin yung tangkay. Kasi mainit kasi. Uy, kagaya sa Pilipinas na pamisa-misa ni naulan, okay lang. Dito kasi wala yan. Ang ano kasi dito, galing lang sa ano, sa dilig at tubig. Kaya para makapaghalaman ka dito, hindi lagi mo didiligin. Pwede kung makakapta mo yan ng ano, ng tubo. Yan, ganyan ang gagawin natin mo. Yan o, binabaon dito sa may kuwan. Yan, binabaon na gayaan. Ay naku, yan o. Meron po sitaw eh. Tapos lalagyan mo ng bato na gayaan. Yan. Yan. Yan o. Ganyan. Nakabaon siya. Para matulungan yung ano, yung
Kasi yung kagandahan kasi na yun, ugat siya doon. Ugat siya kasi ang puno niya na doon. Ngayon kung sobrang init, siyempre higop siya ng tubig ay sobrang layo ng puno. Doon pa pala sa may pader ang puno niya. Di kailangan niyang uminom ng tubig. Ay di sobrang layo, di doon lang sa kuwan ay napakalayo kaya manghihina siya. Ngayon ay kung may ibaw natin dito, magkakaugat yun kapag sa sobrang init at iinom siya ay di kuwan malapit ang kanyang kawan dahil kung magkakaugat siya rito. Yun ang isang ano doon. Naputol yata ang ugat nito. Yung ganun yun. Kaya yun ang advantage na yun na ibabaw mo dito ang ano. Itong may kondol dito eh. Hindi ko lang alam kung ano, hindi ko kasi makita kung umuugat siya sa tangkay. Ay, umuugat din pala oh. Ang umuugat pala sa kanya, yung mga magugulang. Tamo merong ano oh. Ayun. Ang gagawin ko, ibabaon ko rin pala ito. Ito, kita mo, ito palang kondol. Hindi gaya na yung ano, na yung kalabasa, ang ugat niya kahit sa mga malapit sa talbos, nakakaugat na ganyan ng mga ay ang kondol pala, ang nakakaugat sa kanya yung mga magugulang na tangkay niya. Kaya pwede rin palang ibaon ng ano, ang tangkay ng kondol. May ako ibabaon. Kaya meron pa palang kondol dun sa kabila. Sige, maraming salamat.